sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sabi niya, bakit ka matatakot? Bakit ka mag-aalala? Bakit ka mangangamba? E nariyan siya. Di po ba? Kaya nga po, sabi ko nga, yung pagdalisay niya sa akin, relax lang ako. At nabigyan ng kalutasan. Kaya nga po, sa gabing ito, sa amagang ito, nais ko pong magpasalamat sa kanya sa pamamagitan ng isang awit. Walang hanggang pasasalamat. Salamat sa iyo, aming Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming tatambitin hanggang sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyo, Apo Conching. Salamat sa iyong sakripisyo. Salamat sa walang sawang paggabay mo. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa mga pagdalisay mo. Salamat, pinatibay mo ako. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat, inibig mo ako. Salamat sa mga taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin
hanggang sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan, walang hanggan. Maraming salamat po. Tunay na sa bawat araw, sa bawat oras, minuto, segundo ng ating buhay, marapat na pasalamatan ng ating Panginoon sapagkat sa bawat biyaya at pagpapala na ating nakakamtam sa buhay ay tuwirang ibinibigay, ipinagkakaloob sa atin ng ating dakilang Panginoon. Kaya sa ikatlong magbabahagi, tinatawagan ko po si kapatid na Medi Cacho. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mahal na po, magandang umaga po. Sa inyo pong lahat ng mga kaps at mga mababait na alagad at sa kapwa ko, tigasunod sa Divine Mercy. Magandang umaga po sa inyo. Pasensya na po, ninenervous po ako kasi hindi po ako sanay magsalita sa ganito. Sanay lang po ako. Alam po yung mahal na Divine. Sa kanya lang po, nag-iisa po ako. Dumudulog po ako sa kanya, nagdadasal ako mag-isa, kami lang dalawa. Hindi po ako sanay sa ganitong maraming nakakarinig. Sanay lang po ako, siya lang pong nakakarinig yung sinasabi ko, nag-iisa ako, nakaluhod ako sa kanya. Sa kanya lang din po ako umiiyak, doon ko sa kanya pinakikita. Sa harap ng tao, nakangiti po ako. Pinapakita ko po kahit may problema ako, wala pong problema. Puro kasayahan, nakakaraos, yung mga obligasyon ko. Sa kanya ko lang din po inaano. Pasensya na po kayo, ninervous po. Ngayon lang po ako talaga nagsalita. Tsaka po, Apo Kunchi, patawad po. Marami po akong kasalanan. Kasi po, mahigit po ako 1 taong hindi nakapunta dito. Hinihingi ko po ng patawad sa araw-araw sa Ama po pag hindi ako kunyari po, Miyerkules na, Sabado, hindi po ako nakaka-attend. Andun, yung isip ko po nandito, andun lang po ako sa amin kasi po ala pong gaganap ng gawain ko dun sa amin. Ako lang po. Kaya po patawad po. Ako po marami po ako ipagpapasalamat po sa Ama. Unang-una po dati po, yung binigay niya sa akin, ang buhay ko po noon, bilang inspirasyon po sa inyo, sa mga kapwa ko tagasunod. Ako po isang negosyanteng, pagka may dumadaing po sa akin na walang puhunan, yung ganyan, alam ko pong damayin yun. Kasi, inano ko yun, naranasan ko. Kaya madali akong maano sa kanila, maibigay yung kailangan nila. Sabi ko kasi nadatnan ko yung sitwasyon na gano'n. Sabi ko, kaya pasalamat po sa Divine Mercy na napagtapos ko yung anak ko sa pagiging talagang hindi ko kinahiya. Ako isang taong mangungutang, loan dito, loan dun. Lahat ata ng bansa sa loan dito, loan dun. Pinupuntahan ko kung sino yung magbubukas ng pinto sa akin para pautangin ako dahil gusto ko rin mapag-aral yung anak ko. Kasi yung anak ko gustong mag-aral, minsan gusto ko siyang paghintuin Kasi tapos ng pera.
hika kasi yung anak ko may hikain kasi kung anak eh, napabayaan ko yun sa pagtitinda. Actually, hanggang ngayon nga, sinisisi ko nung anak ko na yun, malaki na po siya. Ngayon, nagtatrabaho na siya sa Maynila. Kaso nga lang, tuwing uuwi, nanay, hinika ako nung isang hinika, puro daing siya ng daing. Kasi nga, hindi siya sanay sa trabaho. Mula nung maliit kasi hindi yun nagtatrabaho sa amin dahil bawal, dahil hika. Ngayon pala, dasal na nga lang ako ng dasal na sana makayanan niya. Pero willing siyang magtrabaho kasi gusto niyang magamit yung pinag-aralan niya. Kaso nga lang, yung kalusugan niya, hindi ngayon nga, ngayon dumating, ngayon luluwas na naman. Sabi ko, anak, kung nag-aalala ako sa iyo, kasi kung tatrabaho ka nga, yun namang hindi nanay, sabi niya ganun. Ngayon pinatid ko dun sa Baliwag ngayon, sabi ko, dadasalin ko na lang pupunta ako ng Divine Mercy. Nanay, saan ka pupunta? Ng Divine Mercy, dadalangin ko na lang uli yung yung bigyan ka uli, nagabayan ka. Total, siya naman talaga naggagabay sa atin mula nung umpisa, mula nung mula pa. Sabi ko, kaya nga sabi ko, malungkot ako kapag di ako nakakapunta dito. Yan po ito lang pong kailan lang po, nung Miyerkules, si Ate Meli po, yan si Ate Meli. Bumili sa amin, sabi ko, Ate Meli, hindi ka man nagpupunta sa Divine Mercy. Hindi raw. Uy, punta naman tayo nga ako, Ate Meli. Sabi ko, yun po, si Ate Meli. Sabi ko, niyaya ko po talaga siya kasi nalulungkot ka ako, Ate Meli, na hindi nakakapunta ng Divine Mercy. Niyaya ko lang po siya. Si Ate Meli na yan. Sabi ko, Ate Meli, yung Miyerkules at saka yung Miyerkules at Sabado, pupunta naman tayo. Sabi ko, basta ka ako bibigyan kasi hindi ako masaya kaya pag hindi ako nakakapunta doon. Kaya lang ako, kung minsan nalalang ako talagang iwanan sa tindahan. Pag sabi ko, sa dami ng binigay sa akin ng pagpapala ng Panginoon, piruin niyo po yung dating ulap sa buhay ko, pinawi niya po, parang kala ko nun, patawad po uli. Kasi po kala ko po hindi niya ako naririnig. Yung nagdadasal po ako umiiyak po ako ganun. Kala ko hindi niya narinig sa 20 years ko pong hinintay yung liwanag. Kala ko po hindi darating. Kala ko po hindi niya papawin. Kaya salamat po. At yung dilim, kulimlim, lahat, pinawi niyo po. Salamat po. Bilang inspirasyon po sa mga kapwa ko dito na dumaan sa sa pinagdaanan ko nung salamat uli po, nalagpasan ko yun. Kaya mga tigasunod na katulad ko na nandito, wag po kayong magsasawa talaga sa Kanya na humiling, dumalangin, na ako po, hindi ko naman po sa Kanya sinabi na basta sa araw-araw po, Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Gagamitin ko po yung matang binigay niyo sa akin. Gagamitin ko po yung kamay, paa. Kahit ano po ang hawakan nito, hindi po ako magrereklamo. Basta maitaguhid ko lang po ang aking anak dahil hinihika po. Kasi kailangan pag hinihika ako, kailangan binibili ko ng Ventolin noon Ala pa po si Apo nung hinihika yung anak ko Pero nahipo na po ni Apo yun, dinala ko dito. Malaki na siya. Ventolin, di lang po siguro isang sako yung Ventolin na nabili ko. Yun sa binibili ko yun, sa pagtsatsaga ako, nanindahan ako sa Baliwag madaling araw. Dala-dala ko po yung anak kong sanggol. Ala akong yaya kasi wala nga, puhunan nga ako, wala pambayad pa sa yaya. Kaya ang ginagawa ko, dala-dala ko yung anak ko na yung naging hikain. Dala-dala ko po sa Baliwag. Kasama ko sa tricycle, ang driver, ang mister ko. Alas 4 na madaling araw, gigising kami. Unang-una kong ginagayak yung daddy ng anak ko, hinahanda ko. Lampin lang kasi diaper, mahal din nun hindi ko pa kayang bumili ng diaper lang Sabi ko, salamat Lord. Sabi ko, kasi diaper, ang dami-dami ko sa bahay na yun. Nung maliit yung anak ko, wala akong magamit na diaper. Kaya
sabi ko, kaya mga kapatid ko, mga nandito po, yun nga po, pangalawa nga po pala, nagkasakit din po ako. Nagkaroon ako ng sa kabisi ko sa pagtitinda kasi talagang maano ako pag nandun ako sa tindahan namin kung ano, ala nga ako pinipili ito, sinabi ko naman po sa kanya, hindi ko ipipili ito. Pero kaanuhan man po, sabi ko nga po, kahit di ka paglinis po, kahit di ka pagdampot po. Hindi po kasi nungalingan ito, sinabi ko po sa kanya, kahit po di ka pagtampot ng tayo, basta malinis. Yun po, sinabi ko po sa kanya. Sabi ko, Panginoon, dito po kamay ko na ito, hindi ko po hinili. Kahit anong trabaho po, ituro nyo lang po sa akin at gabayan nyo ako. Basta kikita po ako at maisusuporta ko sa anak ko. Kahit po tiga pagdampot ng tayo, sinabi ko po, pasensya na po, kaanohan po. Pero totoo po yung nabigkas ko sa kanya. Tiga pagdampot, hindi ko isaselan. Hindi ko po isaselan talaga yung kamay ko, basta kikita ako. Para ibigay ko sa anak ko na malinis, hindi dun sa nanggaling sa masama. Di baling ako magsasakripisyo, di baling kahit ano nga, basta kahit mahirap na trabaho, kakayanin, makaraos lang. Yan ang ko sa kanya. Kaya, Panginoon, salamat po talaga. Sobra-sobra po binigay niyo sa akin. Salamat po. Salamat. Ganun pa ho, nagkasakit po rin ako, Natawa po yung doktor, kasi yung kapatid ko, kwento ko po ito, matagal ko na po talagang gustong i-share eh. Katatawa. Yung kapatid ko, si Vice Mayor po, si Vice Mayor. Kinukulit po ako, totoo niyan. Ayan, mga tiga rin sa bahay pare po yan. Ayan, malapit sa amin yan, sa kapatid ko. Ayan po sila, yung pinsang ko yan. Ayan, si Ate Flor. Kinukulit ako ng kapatid ko si Vice. Kasi nabalitaan niya, nung di pa po ako na-opera, pumunta ako dito. Sinasama ako sa Maynila para pa-opera. Hindi ako sumasama. Ayoko. Sabi ko, patay mo ikang patanggal. Nalaman niya, meron, sinilihim ko kasi yun. Ako hindi ko sinasabi sa kanila. Ang nakakaalam lang si Ate Ningning, yung ipag ko. Kasi nung time na yun, may tampo ako doon sa kapatid ko na yun, yung kay Vice. Kasi, sa dami nga ng dinaanan ko, marami. Alam na ng Panginoon yun. Siya namin alam nun. Binalik naman niya sa akin. Inaano ko. Sinasama ko sa Maynila, ayoko sumama. Talagang 3 beses akong pinatatawag sa driver niya kay Paring Nick. Para isama ako lumuwas. Ayoko ako, doon lang ako talaga sa Divine Mercy. Masaya na ako doon. Doon ako. Sabi ko, mawawala yun, naalisin ni Divine, sabi ko. Tapos, talagang pinuntahan ako, tinapatan ako sa bahay, umuwi na ako. Kasi birthday ni Inang yun, January 27. Pumunta siya sa lihim, umalis ako kasi pinasusundo ako, nandun kala Tini. Pumunta doon kala Kuya. Andun ako kala Kuya. Hindi ako sumama. Ngayon, ang ginawa ko, sa halip na lumipat ako, sabi ko, lilipat ako, umuwi ako sa amin. Tinapatan uli ako. Yung sasakyan, itinapat na mismo, tsaka ako, pinilit ako talaga yung sinakay. Ayun, wala na ako magawa. Sabi ng mister ko, ayan na, nakakahiya naman. Katapat yung sasakyan, kinukulit ka. Sabi niya, gano'n. Sumama na ako. Tapos ayun, hanggang nung nandun na kami sa UST, ito po yung nakakatawa talaga po. Talagang patunay na siya lang inaano ko. May baon po ako yung picture ni Divine na galing kay Apo no na ganyan kalaki. Alam niyo kung saan niyo ko po nilagay kasi ayoko nga magpa-opera. Unang-una po ninenervous ako sa karayom. Makita ko lang karayom, baka yun ay ikamatay ko, sabi ko. Tapos, nung pumasok kami rin sa room, yung doktor, titingnan ko nga yung andun po yung Divine Mercy, sinagay ko dun sa, sa bra ko, nalaglag, natawa yung doktor. Dahil ganyan. Kasi talaga naman po, sabi ko namilit lang yung kapatid ko, pati talagang akong nananalig ako, dito lang, si Divine, kaya niya yan. Tapos sabi ko, pamaya-maya nung tawagin si sister ko para bibigyan na raw ako ng room, i-schedule na ako.
Sabi ko pa rin sa kapatid ko, Ate Be, sabi ko, uwi muna ako. Bakit? Kakain muna ako ng gulay. Sabi ko, gusto kong kumain ng mga madadahong gulay. Pero yun lang, anong totoo, gusto ko lang lumigtas. Gusto kong tumakas. Bigyan na ako ng room nananalig ako. Pinagbigyan ko lang siya Pagkatapos sabi ko, nagdasal uli akong gano'n, nandito na. Pinatawag akong doktor. Nung pala, binigyan na ako ng room sa baba. Sabi ko, mahal niyo Divine Mercy. Sabi ko, anuhin niyo po ako. Sabi ko, hindi ko po ata kayang magpa-opera. Alam ko naman po kayo lang makaano nito. Kung kalooban niyo po na ito pong nararamdaman kong mga takot sa pagpa-opera, tanggalin niyo po. Sabi ko kasi, baka makita ko lang po yung karayom, ikamatay ko na. Sabi ko, kaya mahal na Divine Mercy, tanggalin niyo po. Mga 15 minutes akong magtago dun sa may gilid nung pintuan. Tinawag ako, tatlo-tatlo pa yung nag-aakay sa akin, tatlo-tatlo. Kaya sabi po ng doktor, swerte mo, tatlo-tatlo yung nag-guide sa iyo. Sabi niya gano'n, may nag-aawak dito sa akin, may nag-aawak yung kasama ng kapatid ko, si Ate Be. Tapos yung naakay ako. Sabi ko, sige, huwag na ako kain. Kasi kaya ko na, sige na. Tapos abay, kahimala, malakas sa loob mo. Ito, kasama ko. Sabi ko, yun nga, nahulog. Natatawa nahulog. Yun yung bigay ni Apo nung tinatago-tago ko yun, nasa wallet ko. Ito. Tsaka yung librong bigay din, binabaong ko yung pag-asa Maynila. Kaya, eto po ako ngayon, isipin niyo po. Pero kung mabalita po nung sabi, lalabas na ako, mamamatay na ako. Eto po, nagagawa ko pa uli yung ibinigay niyang nakapaglilinis ako. Lahat-lahat po, parang di ako na-opera. Lahat nagagampanan ko sa amin. Nagtitinda ako. Nagluluto. Naglilinis. Lahat. Hindi ako aangal sa kanya. Basta trabaho. Gagawin ko. Sabi ko po sa kanya, kahit gagawin ko, hindi po ako magrereklamo, basta trabaho. Ayoko lang po nung walang trabaho. Basta makakaraos po sa araw-araw. Pag may utang, makakabayad, may pambayad. Kasi kapag nagtrabaho ka, may pambayad ka. Kaya ako po, nasisiyahan po ng parating nagtatrabaho kahit na hindi ko rin naramdam yung pagod. Hindi ko inaano yung pagod. Talagang ang buhay sa ngayon, pag hindi ka nagpagod, hindi ka makakaraos. Basta siya ang hinihiling ko po sa kanya, sa araw-araw, gabayan ako, gabayan kami. Huwag po siyang lilisan sa aming tahanan. Parating siya mangunguna sa bawat aming gagawin. At saka po, parati ko po sinasabi, lahat po ng aking gagawin, huwag po sana akong magkakasala. At yung kalooban mo ang parati kong gagawin. Huwag niyo po akong pahintulutang gagawa ng masama. Yun po. Kaya, thank you po. Hindi niyo po ako, Kaya, Apo Conching, patawad po uli. Sinasabi ko po, mahigit po 1 taon akong absent, nandi po ako. Pero, totoo po yun. Ayan po, yung kapatid ko nga po, pinag-aano ko talaga. Tinatanong po ako, saan ako masaya? Dito, nung po nagkasakit. Sa Maynila ako. Parati ko pong binabanggit ang Divine Mercy. Dito, masaya ako. Ay, nako. Wala nung hindi sanay magsalita talaga. Sinasabi ko lang po sa kanya, pag nag-ano ako, naano ko na po kasi parang inspirasyon na rin po nga na wag po tayo parati tayong may pag-asa. Ang Panginoon, sinusubukan lang po pala tayo hanggang kailan tayo magtitiis. Yung hindi tayo susuko sa kahintay kung kailan niya ibibigay. Biruin nyo, 20 years, ano na ako, 51. Nung ko, 25. Ilang taon? Ay, may 20. Nung binigay niya, ngayon lang niya binigay, meron pa lang siguro 3 years. Ay, sige po, napapahaba. Ay, ganito pala dito. Pag naumpisahan, di mo na sige,
Maganda umaga na lang po, sir. Salamat po. Ay, kapatid. Ay. Ngayon lang ako. Ang ating Ama, hindi tiningnan ng ating mga pagkukulang. Tiningnan ng ating Panginoon kung ano ang pagbabalik loob natin sa Kanya upang ang ating mga nagawang pagkakamali, pagkakasala o hindi maganda sa Kanyang kalooban ay hindi na tinitingnan ng ating Panginoon. Sapagkat tuwirang tinuturan ng ating Panginoon sa katawang ating minamahal na Apo Conching bilang ginagamit ng ating Panginoon na nagnunukal sa Kanyang mga labi na sa bawat anak niya, hindi tayo tinitingnan kung ang ating mga pagkakamali, subalit ang may pasubali ang ating Panginoon na siya sa tuwi na ipinagaling na tayo ng Panginoon, huwag na muli tayo magkasala sapagkat ano ang kasaysayan, nahingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon kung sa bawat araw, sa bawat minuto ay ibinabalik pa rin ang hindi natin marapat na ginagawa. Kaya may pasubali ang ating Panginoon na kapag ibinigay na po ang karapat-dapat sa ating bawat isa, huwag na muli tayong makalimot, huwag na muli tayong magkahasala, at sa bawat araw, siya ang ating itimo natin sa ating mga puso. At sa huling pagkakataon na ating magbabahagi, tinatawagan ko po ang ating kapatid na Berhal Bustamante. Papuri at pasasalamat po ang aking ibinabalik, dakilang Ama, sa muli pagkakataon na sa aking pinagkaloob mo upang tumindig sa harapan ng banal na dambana mo. Pangunahan at pagharian mo po ako ng iyong banal na Espiritu upang ang pawang maisiwalat ko ay ang ayon sa kalooban mo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat para sa gabing ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakikalabit po muna natin ang ating mga katabi at pakisabi pong kapatid, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Papuri at pasasalamat sa ating dakilang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Maging ang ating pong pasasalamat sa ating mahal na ina at sa pangalan ng ating minamahal na Apo Conching sa bawat araw na mga biyaya at pagpapala na ating nakakamtan. Amen po ba? Napakaganda po ng bahagi ng ating kapatid na Medi. Ang sabi nga po niya, hindi siya sanay magsalita. Subalit salamat sa ating Panginoon kung pinagtanto niyo po yung kanyang bahagi. Ang nakatipo na dilim at pondo ng kulimlim ay hinawi ng ating Panginoon. Ibig sabihin po, ang bawat nating pinagdaraanan sa buhay ay kayang hawiin ng ating Diyos na buhay upang ibigay ang bukang liwayway. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa pagbabahagi ko po ngayon bilang alagad po ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, yung pong ipinabatid sa akin ng banal na Espiritu ay hindi ko po pwedeng kimkimin o sarilinin. Nais ko po na ihayag sa inyo nang sa gayon po ay mabatid ninyo at kung sakali po mayroong mga kapwa tayo na nagtatanong, mayroon po tayong karunungan upang ito po ay sagutin. Isang araw po, mayroon po ako napakinggan na nagsabi. Ang sabi po, si Apo Conching, di ba babae yon? Ang sabi po nila. Ang pagkakaalam namin, walang ginagamit ang Diyos na babae. Kahit buklatin mo ng buklatin ang banal na kasulatan, walang ginagamit ang Diyos na babae. Sapagkat nung mga panahon na yun ang mga babae ay parang isang tabi lang at yung mga lalaki lamang ang ginagamit ng Diyos. Sa dako pong ito, bilang nakasumpong sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, bilang konstansya, babae sa pagkatao siya, ito po ay pinapakli sa dakong ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sapagkat isang araw po, isang umaga, nagbukas po ako ng television. Nanood po ako sa Channel 7, 7:30 po ng umaga kung gusto niyo pong mapanood. Tuwing Sabado at Linggo po, yung tinatawag po na Superbook. Ito pong Superbook na to ay mga kwento po na karton na hinango po sa banal na kasulatan, hinango po sa Biblia.
Ang tinatalakay pong tema nung ako po'y nanood ay tungkol po sa isang babae na ginagamit ng Diyos Ama, na nakikipagniig sa kanya ang Espiritu ng Diyos upang itong pakikipagniig na to ng Diyos ay ibahagi sa tao. So ibig sabihin po, itong pangalan po ng babae na to ay si Deborah. Si Deborah po ay pinakikipagniigan ng Espiritu ng Diyos at siya ay tinatakbuhan ng mga tao upang dumulog sa kanya. Pagdaka po ay nangusap sa aking kaisipan ang banal na Espiritu at ito po ang sinabi, "Pasubali ko sa iyo, anak na minamahal ko, sadyang pinahintulot ko at itinulot ko na mapanood mo ang palabas na ito upang ganap magkaroon ng kaliwanagan ang kaisipan mo. Mula pa sa unang tipan ng pagbabahagi ko, ang aking espiritu ay may ginamit na babae sa mundo. At sa panahon naman ng Hesukristo, babae rin ang ginamit ko upang lukuban at maging sa sinapupunan ay kanyang mailuwal. Ito ay si Mariang naturingan. At sa panahon sa kasalukuyan, bilang Espiritong Banal, hindi ko pinagmasdan ang mga kalalakihan, kundi pumili ako ng isang kababaihan, Constancia ang pangalan, at ngayon aking nananahan Espiritong Banal sa kanyang katauhan." Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po, hayagan at tuwiran kong sasambitin, mula pa noon, kahapon, ngayon, at magpakailanman, ang kalooban ng Diyos ay walang makatatarok. Sapagkat kahit na babae ang isang tao, kahit na bata ang isang tao, kapag ginusto ng Diyos na gamitin, makaka-atras ka ba? At may rireklamo ka ba? Ang sabi nga po sa aklat ni Propeta Isaias, "Daratalang takda, babae at lalaki, bata at matanda, ay gagamitin ng Espiritu ng Ama." Kaya sa atin pong lahat, kapag may nagsasabi ng ganon, hindi po, sapagkat mula sa unang tipan, gumamit ng babae ang ating Ama. At sa panahon natin ngayon, ang ginagamit na babaeng kinalugdan niya, walang dilit iba, ang ating minamahal na Apo Conching. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At alam niyo po mga kapatid, ang ating pong minamahal na Apo Conching ay isa pong mapagpakumbabang tao. Ayaw po niya na natatanyag yung kanyang pangalan. Ayaw po niya, kundi tanging ang Panginoon lamang. Subalit, sa pagkakataon pong ito, nais ko pong ibahagi sa inyo yung pong ginawa niya sa aking buhay. Hindi po para sa kung ano paman, kundi nais ko pong patotohanan sa inyo na ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanyang katauhan. Ang ating mga kahilingan ay kanyang batid at kanyang napapakinggan. Patawad po sa mahal na Apo, sapagkat ang sabi po niya sa akin ay wag ko na daw po itong sabihin, subalit may kaukulang mensahe po. Isang araw po, nagpunta po ako sa bayan ng Baliwag. Mayroon po akong pinagpipilian ng mga relos po. Yung mga relo po na yon, dalawa po yung napili ko. Isang violet at isa pong brown. Ngayon po, yung pera ko po ay sapat-sapat lang. Kailangan ko pong pumili ng isa. Ang sabi ko po, yung brown kaya o yung violet. Napili ko po yung violet. Ang sabi ko po, yung brown, pag nagkapera na lang ako, babalikan kita. Sana wag kang mabili ha, inilalim ko po. Ngayon po, lumipas ang mga araw, yung nabili ko pong relo na violet, hindi na po umaandar. Nasira po. So kahit po ito nasira, kesa po wala akong suot, sinusuot ko po. Kaya pag may nagtatanong po sa akin ng oras, nananantya na lang po ako para po hindi ko masabing sira yung aking relo. Isang araw po, pinatawag po ako ng mahal na Apo Conching. Alam niyo po, wala akong pinagsasabihan ng ganito. Subalit dahil nga po siya Espiritu Santo, ginagamit ang kanyang pagkatao. Sabi po ba naman niya sa akin, "Anak, halika. Anak, sira pa ba yung relo mo?" Sabi po niya ganon. Napalaki po yung mata ko. "Sira pa ba yung relo mo?" Ay, opo, Apo. O eto para sa'yo. Alam niyo po, yung brown na iniwanan kong kulay, yun po ang binigay sa akin. Ito po, suot-suot ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At yung binibili ko po, local, 100 lang. Yung binigay sa akin ng Panginoon, original. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, ibig sabihin po pala mga kapatid, kapag nagmithi ka, humiling ka ng may kalakip na pag-asa, hindi mo man ito sambitin sa kapwa mo tao, nakikilala tayo at nakikita ng ating Diyos. Ang ating mahal na Apo Conching, walang malilihim. Tignan ka lamang niya, dampian ka lamang ng mga palad niya.
ang Panginoon ang dumampi sa atin at ang tumingin sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nagulat po talaga ako. Ang sabi niya, anak, si Rapay relo mo? Opo, eto para sa'yo. Kung ano po yung kulay na iniwanan ko, yun po ang ibinigay sa akin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa mga hindi po nagpapahalaga, sa mga ganon, walang silbi, walang kabuluhan. Subalit sa mga nakatanggap at nakakakilala sa pagkilos ng Diyos na buhay, ito po'y napakalaking bagay at isang kahiwagaan. Kaya sa atin pong lahat, patuloy ko pong ibinabalik ang walang hanggang papuri at pasasalamat sa ating dakilang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kaisa po ang ating mahal na ina at sa pangalan ng ating mahal na Apo Conching, salamat sa Ama at may isang taong ginamit siya. Ang dilim na kaisipan ay nagkaroon ng kaliwanagan. Ang kaguluhay nagkaroon ng kapayapaan. Ang karamdam ay nagkaroon ng kagalingan. At ang pangarap na naglahong parang bula ay napalitan ng kagalakan. Kaya sa atin pong lahat, muli po, sabi nga po, lagi ko po ito sinasabi, ang sabi po ng Espiritu sa aking kaisipan, pasubali ko sa iyo, anak na minamahal ko. Sa apat na sulok nitong mundong ito, higit lalo sa bansang Pilipinas na tinatahanan nyo, sa iba't ibang lupa ay may gintong nakabaon, iba't ibang sukat, iba't ibang halaga, at iba't iba ang gramo nila. Subalit tuwirang kong iyahayag at sasambitin sa iyo, sa buong daigdig na ito, ang pinakamainam na ginto ay nakabaon sa dakong paligi. At ang gintong ito'y nahukay na at pinagkaloob sa Apo Conching mo, itong kaningningan ay walang pagkaparam na totoo, habang nabubuhay kayo ay matatamasan nyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa ating pong lahat, mahirap ka man, mayaman ka man, simple man ang iyong buhay. Kapag bahagi ka ng kapatirang Divine Mercy, mayaman ka. Sapagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay mayaman at kahit kailan ay di tayo pababayaan. Amen po ba? Kaya mga galak po ang bawat isa sapagkat napakapalad po natin. Mayroon tayong dulugan, mayroon tayong takbuhan, mayroon tayong silungan, at may Diyos na buhay na nakakarinig ng ating panambitan. Sa ating po lahat, magandang umaga at maraming salamat. Tunay na mapagpala sapagkat ang ating mga panambitan, hindi natin nalalaman o hindi natin nababatid na kung minsan iniisip natin na hindi tayo pinakikinggan ng ating Panginoon. Subalit may takda ang oras na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito, tinatawagan ko po ang aming Mother of the House. Salamat po, Ama. Muli, sa gabing ito, upang magbahagi po sa inyo ng kapakipakinabang po na kwento. Kwentong totoo at hindi kwentong kotsero. Amen po ba yun? Habang nagbabahagi si kapatid na Berhel, salamat po sa Ama sapagkat mayroon pong isang Apo Conching na nagbukas ng aming diwa, nagbukas ng aming puso upang makilala yung totoong ginto. Amen po ba yun? Wala mang pangkilatis, subalit sa pamagitan ng pandama, madarama niyo po. Totoo po ang pangkilatis ng ating Panginoon. Nagbalik tanaw lang ako sa aking balintataw, ipinasok ng ating Panginoon, yung bahagi ni kapatid na Berhel, yung mga sinasaniban, dinadaluyan ng mga espiritong ligaw, dinadaluyan ng mga kapre, sari-sari po ng mga pagdaloy. Kung maalala po, napakarami kong nag-experience po dyan sa mga pagdaloy po ng mga espiritu po na sabi nga, ayun po, totoo po daw sabi ng Panginoon. Dumating po yan sa buhay namin na ito ayoko pong isiwalat, subalit takda na para isiwalat. Bago po kami naakay sa dakong ito, mga year 2000 po yun, may naligaw po sa amin isang manggagamot. At yung manggagamot po na yon, sa tulong ng ating Panginoon, nakakulong na rin po siya sa munting lupa. Dahil pinaghintulot po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni kapatid na Pearl, na noong mga panahon po na yun ay sadyang siya po hindi talaga siya naniniwala ng basta-basta. Sa amin po magkakapatid, si kapatid na Pearl po talaga ang
binahagi na ng Panginoon na hindi basta-basta nagtitiwala, lalo na't yung mga daloy-daloy. May isa pong manggagamot na naligaw po sa amin, na nauso po yung trans na tinatawag. Yung nag-o-opera po siya na walang ginagamit kundi kamay lang. Amen po ba yun? Naririnig niyo po ba yun? At pagdaka po, yung kamay niya, kapag inopera ka kunwari, may mga dugo na yung kamay niya, yung pala pandaraya lang. Buhay po bang Diyos? Dumating po kami sa punto na yan. Kaya sa katotohanan lang po, kung may mga bago-bago lang na tagasunod sa dakong ito at nagsusuri kayo ng tunay na manggagamot, bago pa po kayo, nakasuri na po kami. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Yung manggagamot po na yun, kasi noon yung aking anak po ay medyo laglag po ang isang mata, si Abby. Dahil syempre po, sabi ko nga kay Ma'am Bebet, tuwing naaalala ko po ang aking anak, yun po ay isang biyaya ng ating Panginoon sa aking buhay na talaga pong pinakita niya sa akin kung gaano ako kamahal ng ating Panginoon sa kaparaanan na dulot po niya. Yung aking anak, medyo laglag po ang mata po noon, na kapag tumingin siya ng ganyan, nalalaglag po yung kulay itim, kaya puti po yung nakikita. Noong mga panahon po na yon, sabi ko po sa inyo, ang pangit ng anak ko. Pangit na pangit po ako sa anak ko, na sabi ko nga, hindi naman ako gano'ng pangit. Ano, amen po ba yun? Kapag nakita niyo po, ayan, alam ni kapatid na Jeff po yan, tumatawa si kapatid na Jeff. Kapag dumating po yung takda na ilalabas po yung before and after, ay wala po nagamit na siyensya, kundi ang ating Panginoon din po. Noong mga panahon po na yon, may naligaw nga po manggagamot sa amin, at lahat po kami, iniingganyo po niya kami magpa-opera sa kanya. Nung time po na yon, si kapatid na Pearl po talaga, nakita niyo po si kapatid na Pearl, stricto po siya. Yung pagka-stricto po niya, hindi lang sa mukha, talaga pong dinediretsa niya. Kung yung tao, kapag alam niya na ng daraya. Siyempre po kami naman po, natatakot po kami doon sa point na baka nga manggagamot siya. Tapos hindi kami nagtiwala, di wala kami makikita na tama. Nung time po na yon, na-opera po si Ninang ni kapatid na Pearl, na mayroon nga daw po ditong acid dito. Habang inoopera po yung si Inang, nung time na yon, ang sabi po ni kapatid na Pearl, Diyos ko Panginoon, sabi ko, nagtiwala ang mga magulang ko po sa ganito, subalit nawa po'y patnubayan niyo po sila. Hanggang dumating po yung punto na yung mga kapatid namin na engganyo, hanggang the last na yung anak ko. Ang sabi po niya sa akin, sabi niya, yung anak mo, gusto mo ayusin natin yung mata? Sabi ko, wag mong pakialaman yung anak ko. Sapagkat sabi ni kapatid na Pearl, nung time na yun, mayroon siyang pandama, yung manggagamot na yun, ang dami nakabukol sa kanyang katawan. At yung mga kaibigan po namin na nahahaling noon sa mga gayuma po, sabi niya, yung bawat bato daw na nakakapa namin sa katawan niya, pwede niyang ilabas para ibigay daw doon sa mga gayuma nga daw po. Yan po, naranasan po namin yan, na maka-encounter ako ng ganyang manggagamot. Nung time po na yon, hanggang lumabas na po, nagtatrans po siya. Yung lumiliit po yung tinig niya na parang boses ng duwende. Ganun po. Habang naririnig po yun ni kapatid na Pearl, lalo siya nagingit-ngit pero hindi niya magawa yung gusto niyang gawin doon sa manggagamot na yon. Tapos sabi niya, isang araw, sabi niya, ako ang isama mo dyan. Sabi niya, isama mo ako dyan sa tao na yan. At paiinumin ko siya ng gasolina. Sabi po ni kapatid na Pearl, nung time na yon. Tapos po, pagkatapos po noon, hanggang naengganyo na po niya, ang dami na po niyang nalulukong tao. Pero hindi po niya napakaalaman ng anak ko. Hindi ko po pinagalaw yung mata ng anak ko. Alam po ng mahal na apo yun. Nung bago lang po kami sa dakong ito, doon po yun hinaplos ng mahal na apo, yung mata ng anak ko. At sa awa at purihin ng ama, mahal na apo, wala na po si Abing, hindi nalalaglag, hindi na po nalalaglag yung mata ng anak ko. Kaya nung nakita niyo po ang anak ko, maayos na po yung paningin niya. Pero nung time po na yun na may manggagamot na naligaw sa amin, gustong-gusto niya po yung operahin yung mata ng anak ko. Ito na po ang pinakamatinding ginawa. Dumating din sa punto kami na nasilayan po namin kung paano siyang manloko. Na nakita po niya ang kahinaan ng mga tao, naroon yung kahinaan ay yung gusto ng tao ay yumaman. Kaya sa kaparaan na nararamdaman niya, nagtitiwala yung mga tao, ang dami niyang inaalok na keso daw maghuhukay ng ginto, maghuhukay ng ganito, maghuhukay ng ganyan. Hanggang to the end, nasukol din po namin. Sapagkat si kapatid na Pearl nga po hindi nagtitiwala May mga kakilala po siya noon sa bayan ng mga member po sa pulis. Tinembre na po niya dahil iba na po
yung pandama niya. Kailangan yung tao na tumahuli. Bakit ko po ito binahagi? Hindi para manira. Sa kalooban ng ating Ama, sa kaparaanan ng kanyang espiritu, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, mapalad po tayo sapagkat sa dakong ito na tayo inakay, hindi natin inabot yung ganon, nalulukuhin tayo. Katotohanan na kaagad ang inoffer sa atin ni God para tayong lahat ay mahango mula sa kasalanan. Buhay po ba ang Diyos? At yung tao po na yon, alam nyo po, talagang mabuti ang Diyos. Alam po namin na pinapatnubayan na kami noon ng Diyos. Nung time po na yun, mayroon po siyang hypnotism. Kapag ipinadyak po niya yung paa niya, bawat nakita niya nahihimatay at hindi na mabubuhay ng dalawang araw. Nasilayan ko po yun. At hindi po niya matalaban si kapatid na Pearl ng ganito. Na pag pinadyakan niya si kapatid na Pearl, papadyakan din siya ni kapatid na Pearl, hindi talaga tumatalab sa kanya yung hypnotism. May po ba yun? Pagkatapos po nun, nangusap po sa akin, sabi po nung nagta-trans, anak, sabihan mo yung kapatid mo, huwag niya akong huwag niya akong tatanggihan, siya lang ang kumukontra, yung ganun po. Inarinig ni kapatid na Pearl na yun ang sinasabi sa akin. Sampaling ko ba yan? Sabi po ni kapatid na Pearl ng time na yun, kasi iba yung pandama po niya. Alam niyo po, purihin ng Ama, kaya po pala ganun katapang si kapatid na Pearl, para hindi po kami marahuyo. Nung time na yon na maakit doon sa pang-aakit niya, na yung mga tao ay inaakit niya na magpagamot, ganito, ganyan po. Hanggang dumating po yung takda na detect po namin nung isinumbong na po na napahuli na po siya, nakulong. At nung nakulong po siya, alam niyo po, talaga pong nakita po namin ang hiwaga ng Panginoon nung inano na po siya sa dyaryo. Mayroon po pala siyang ni-rape na isang bata sa lugar ng Bicol at pinatay pa niya. Pero nagpapanggap po siyang manggagamot. At lately po, nung time po na yon, may mga kakilala po kami na na-rape din po niya. At yung mga bata po na yun, naipagamot pa po ni kapatid na Pearl dahil nagkaroon po ng AIDS. Yung sakit, bakit ko po ito binahagi sa inyo? Huwag po kayong basta-basta palinlang sa manggagamot na hindi mula sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Katotohanan po. Kaya naroon po yung kaukulan na napakarami na po namin na encounter. Lalo na sa trabaho namin na sa ganung kaparaanan, nakikita po namin yung mga tao at yung mga ginagamit. At may nasilayan din po ako sa telebisyon na gusto ko nga pong bigyan ng linaw na mayroon pong mga patay na espiritu mula sa tao na sumasanib sa kapwa-tao para gumamot din sila. Mayroon kong kapre na tinatanggap din ng katawan para manggamot din. Alam niyo po, sana po ipagdasal din po natin yung mga nagpapagamot sa gayon sapagkat alam ko hindi mula sa Diyos yun. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po ito buong tapang na ibinabahagi sa inyo? Sapagkat ibinalik lang po sa akin balintataw ng Ama na kailangan nating maging matalino sa pagsusuri sa kaloob ng ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat marami magsusumigaw pagdating ng takda, sapagkat nakikita ng demonyo na ang tao madaling mahaling at masilaw doon sa madalian lang. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa kaparaanan po ng banal na espiritu, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, ito na po yung pagbabadya ng Diyos sa bawat isa na kailangang magtiwala po tayo sapagkat ipinapattern po niya tayo sa tamang daan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yun lang po ang pinakamahalaga. Ang bahagi na mula sa Diyos, damhin niyo po sa puso niyo, sa isip niyo, mayroon pong originality na mula sa Diyos. Ang mararamdaman niyo na yung tao na yun ay bahagi ng Diyos. Amen? Sapagkat nananalig po ako na sa kapangyarihan ng ating Panginoon, kapag ang Diyos ang tinanggap mo, hindi kanya pahintulutang iligaw na kung sino yung dapat mong paniwalaan. Kaya kung ikaw man, dumating sa punto mo na naligaw ka, na alam mo, bahagi pa ng Diyos, magsuri ka pa rin. Dahil, mahirap po eh. Kaya espiritu, hindi natin yan nakikita. Ang kalaban, maaari din gumawa ng mabuti at gamitin ang pangalan ng Diyos. Amen po ba yun? Subalit, naroon po yung damdamin at puso na kapag mula sa Diyos, siya mismong magpapahiwatig sa puso mo na yung tao na yun ay mula sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kayo po, tanungin ko po kayo, sa dakong ito, alam niyo po, kaming mga alagad, hindi po kami nag-uusap-usap. Subalit, kapag nagtipon po kami sa taas at nag-usap po kami, isa lang po yung aming nagiging yung panuntunan, si Apo Kunching ay ginagamit ng ating Panginoon sapagkat nagkaroon po kami ng isang pandama na
no turning back. Hindi namin pwedeng balikan kung sino kami noon, kundi kung paano ating mahal na Apo Kunching ay tuwirang tumatahak sa landas ng ating Panginoon. Siyempre susunod po kami sapagkat alam po namin pinauna siya ng Panginoon para maging pattern ng ating buhay. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po ang maikli ko pong pagbabahagi sa inyo tungkol sa mga manggagamot. Huwag po kayong palinlang. Ang ating Panginoon ay nagbaba ng Espiritu Santo. At eto na, kasama na natin. Amen po ba yun? Hindi man mahawakan, hindi nyo man makita, subalit hayagan po siya nagsasalita sa atin sa pamamagitan po ng nilalang na tuwirang ginamit ng ating Panginoon, mahal na Apo Kunching. Sabi ko nga po, mamaya, mahal na Apo, na ikwento pa sa mahal na Apo sapagkat kami po wala ng time na manood ng TV. Subalit minsan may mga napapanood na may aral na pwedeng ipagnili ng Panginoon kung bakit nagaganap yaon. At mamaya nga po sa magpakailanman, ano po yun, ay patawad po, kailangan ko, hindi na kailangan banggitin. Yun po yung nagkaroon ako ng gusto ko maabutan, sana maabutan ko. Subalit salamat sa Ama, alam ko na bakit may isang ginamit na babae na binabaan ng banal na Espiritu sapagkat tuwiran po ang ating Panginoon, matalino. Kaya gumamit po siya ng isang babae na tuwiran niyang bababaan at naging tapat sa kanya sapagkat alam niya hindi siya mabibigo sa ating mahal na Apo Kunching. Kaya mga kapatid, mapalad po tayo sapagkat ang dakong ito natipanan ng ating Panginoon mismo. Tayo na ang nauunang nakakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Nawa, tayong lahat ay magtibay, manalig, manampalataya at magtiwala na ating mahal na Apo Kunching ay tuwirang ginagamit ng ating Panginoon. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Maraming salamat po. Tunay nga po ang lugar ng Paligi ay tinaguri ang isang mapalad sapagkat hindi man nga po natin nakikita ang ating Panginoon, subalit nagdatal, nagkalobang ang isang katauhan na ginagamit ng ating minamahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa mga pagkakataon na po na ito, ating ihanda ang ating mga sarili upang ganap na madama o makapagdulot sa atin ng kalakasan at pagtitibay na humamon sa takbo ng ating buhay sa pamamagitan ng kanyang kinalugdan ng ating minamahal na Apo Kunching. Mga minamahal ko mga kapatid, magsitayo po tayong lahat at awitin ang tinuro ng panalangin ng ating Panginoon.